12 na ng madaling araw nang hindi pa rin makatulog si Dalen. Pumunta ito sa bakuran at tumingala sa kalangitan. Ni kaparyanggot na bituin ay wala siyang makita. Puro ulap sa kabundukan ang kanyang natatanaw. Kay tahimik ng panahon, ngunit siya ay may napansin sa di kalayuan. Makapalang hamog pero siya ay may nasisilayan. Inaasahan niyang sikatan ito ng buwan para makita at tiyak na totoo ang kutob niya. May taong papalapit sa bahay nila. Bumilis ang tibok ng puso niya sa takot pero nahimasmasan dahil sa pamilyar na lakad ang nagpakalma sa kanya. Ang kanyang tatay na si Ruben, pagod na pagod galing sa trabaho. Dahan-dahang bumalik sa kwarto si Dalen pero sumilip sa sirang dingding para tingnan ang kanyang ama. Nakitang naghuhugas ng damit sa poso at buong katawan ay ipinaligo ng tubig kahit sinlamig nito ang panahon. Pilit kinikilala ng kanyang mga mata ang ilikidong inaalis ng kanyang tatay sa damit. Hindi niya maaninag at kulay nito'y itim. Bagamat palaisipan ay hinayaan niya na lamang ito. Kinaumagahan ay nagpunta sa poso si Dalen. Napansin niyang malansa na naman ang tubig, kaya hinanda niya ang mga gamit na panlaba para ipagpatuloy ito sa ilog. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang kulay pulang malapot na natapakan ng kanyang tsinelas. Nagulat siya at natukoy niyang dugo ito. Napatingin siya sa kanyang tatay at sinaliksik ang bawat galaw. Mukha namang hindi na paano si Ruben habang inaayos ang kanilang mga sirang dingding. Pinagpatuloy ni Dalen ang kanyang paglalabas sa ilog at nakita niya si Tunying na naliligo. Kinamusta siya ng binata, sabay nagkakailangan dahil na rin sa alam niyang matagal na may pagtingin sa kanya ito. Ang tanging maisusukli niya sa pagiging mabuti ni Tunying ay ang kanyang mga mapang-akit na sulyap at ngiti. Nagkukwento si Tunying tungkol sa kabataan nila ni Dalen. Simula na magkakilala sila dahil sa larong tagu-taguan hanggang sa isinalaysay niya kung paano siya nagkaroon ng pagtingin sa dalaga. Nakuha niyang pakiligin si Dalen hanggang sa sinabi niya na may balak siyang ligawan ito. Para malapitan si Dalen ay huling nilublob ni Tunying ang kanyang mukha para sa pagtatapos ng kanyang paliligo. Nang paglusong niya mula sa ilog ay nakita niya nakahiga sa patuhan si Dalen ng walang malay. Dali-daling binuhat ng binata si Dalen para maiuwi sa kanyang mga magulang. Nagising si Dalen at nakita niyang lubos ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Hindi siya mapakali at takot na takot. Umiyak ang dalaga at hindi maintindihan ng kanyang magulang kung ano ang nangyayari sa kanya. Niyakap kagad ni Elsa ang kanyang anak. Pinapakalmang ngunit biglang tumigil ang hagulgol nito. Mula sa pagkakayakap ay biglang tumawa ng napakalakas si Dalen. Tawa na parang nagbula sa ilalim ng lupa. Tawa na parang kikitil. Tawa na walang kinakatakutan.